Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. Attorney San, hindi pa nga natatapos, wala pa nga declaration, formal declaration ng mga winners sa National Post. Pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila De Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer show na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Bing Bong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan De Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator De Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si De Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, hindi ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney?
Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganon ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batay ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang, attorney, hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang bisa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Sinasabi ko na pinasok mo na yung balotang ginawa ninyo, pre-shaded na, binotohan nyo na yon. Pinasok niyo yan before the voting started. Siguro the day before. Kasi hindi ba yung mga balota at mga makina, matagal nang dinistribute yun. Di ba? Weeks before the election day, naka-distribute niya sa buong Pilipinas. Ganon din yung mga balota. Kaya hindi mo alam kung during those times, may mga nakapasok na number of ballots that will alter the result ng eleksyon batay doon sa kagustuhan ng tao. Pwede mo rin ipasok yon after wala na yung mga tao. Pareho nung nangyari si Taytay, may mga nakita na ipinapasok na dapat hindi pinapasok yon. Hindi pinapasok balotang yon after the voting. Kasi dapat yung tao nagpapasok nun, assisted by the staff. Kung wala na yung mga butante, tapos sila nagpapasok, ibig sabihin, mga dagdag na boto yun. Kaya, nandun ang dayaan. Pakiramdam ng mga kababayan doon natin. Yes, attorney. Alam mo, inis yung dayaan na yun Malinis talaga yun. Kasi, yung machine, hindi yun bibilangin yun nandun. The only way to determine that is kung tutugma yung number of votes na binilang ng machine as against the number of ballots distributed to that particular precinct. Doon mo malalaman ng daya. Kasi, Attorney Sal, pakiramdam ng mga kababayan natin na minekos-mekos tayo nitong eleksyon. And para yung mga agam-agam na yon, Attorney Sal, ma-address, mas maganda yung magkaroon ng manual counting ng votes para ibangga talaga doon sa sinabing natanggap ng server natin na bilang ng boto, Attorney Sal. Problema mo dyan sa manual counting, hindi pa pwede yung buong kapagkalatan, abutin ka ng siyam-siyam doon. Kaya nung sinabi ko ngapon, para pag nag-start ka ng manual counting, tapos na yung 3 years, another election, saka mo palang malalaman. Kaya ang suggestion ko, isang pilot area. Para yun ang ginawa ni Nene Pimentel. Di ba si Nene Pimentel nag-file? Kasi was it Nene or Coco? Number 13, number 12 si Migs. That's Coco, attorney. Coco Pimentel. Coco and Migs. Kaya ang ginawa ni Coco Pimentel, nag-file siya. Pumili siya ng mga areas na sa tingin niya dinaya siya. Nag-file siya ng petisyon. Pumayag ang COMELEC. So, ng manual voting, di ba? Na manual counting, rather. Nung nakikita na ng Migs, Subiri, na mabibisto na yung pandarayang ginawa, of course, he disowns na siya mismo nasa likod. Pwede yung mga tao niya.
So ang ginawa niya, para wala nang gulo, sabi niya, mag-withdraw na lang ako. Nag-resign siya, in other words. O kaya nakita. Yun ang sinasabi ko na madaling malaman kung isang pilot area lang. Kasi pag nangyari yan sa isang malaking lugar, it can happen anywhere. O doon mo makikita na talagang may dahilan.